So good day guys and welcome back sa ating channel. Matagal na tayong hindi nakapag-vlog. Dami kasing mga pangyayari guys, and ngayon lang tayong nakapag-start ng vlog. So ilang weeks na din akong hindi nakapag-video. Sasabihin ko guys kung anong mga nangyari after for the past 2 weeks na hindi tayo nakapag-vlog. But right now, meron tayong pupuntahan doon sa pet shop. Malapit lang, dito lang sa Mandaue, yung Pet Coral. Then after that guys is maghahanap tayo ng tambayan. At meron akong nakita, malapit lang. So today is Saturday, and as you can see na medyo matraffic na kahit Sabado ngayon. And by the way guys, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para laging update sa ating panibagong video. So last vlog natin guys is tungkol sa ating top box, which is na-install na natin at na-review. So meron lang akong idagdag na kaunting may additional na part na hindi ko na nagustuhan, which is yung kapag ganito, kapag nagda-drive o babiyahe na kayo tapos or mag-idling, yung maririnig kapag bumabiyahe, parang guys metal to metal. Ano to? Walang traffic enforcer, so pwede ba tumawid? Yun. Wala namang enforcer, so tumawid lang tayo. So yun, yung parang metal to metal sound, naririnig ko din siya kapag nagwa-warm up ako ng makina ng motor, tapos naka center stand. Minsan mawawala, minsan meron. Nandito na tayo sa Pet Coral. So ipapakita ko mamaya. So may video ako guys, yung tunog. Alright, nakabili na tayo guys. Yung brand pala ng cat food na binili natin is ito, Monelo. Yan. So medyo mahal lang siya guys kapag ganyang cat food. Nasa mga 205. Teka pala, center stand muna natin. Hindi na magsa-start si Mio, so duda ko yung switch nito, yung starter switch madumi, so kailangan ko pang kickstart. But buti na lang merong kickstart si Mio. Yun SR 300 SR. Ganda ng motor. So last 2 weeks ago, hindi tayo nakapag-vlog dahil may mga bagay, which is yung busy tayo sa work. Medyo madami yung mga kailangan tatrabahuin. Meron kasi akong target, so kailangan kong mag-achieve. After that, yung PC natin or mismong CPU biglang hindi mag-start. So kala ko yung una is nagahang lang. Tapos so tinry ko na mag-hard reset guys, and unfortunately hindi siya mag-on. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung mismong CPU, yung cover sa gilid, and chinek ko yung RAM. O nilinis ko yung edge ng mismong RAM, kasi yung tip niya guys is mga gold plated. Gamit yung eraser ay dandahan ko ng nilinis. Next na ginawa ko is tinanggal ko yung battery ng BIOS. Right after that guys, nag-start na siya. After a few days, bigla din hindi siya nag-start. Tinry ko din maglinis ulit ng RAM, pati din tinanggal ko yung BIOS, so ayaw pa rin. Tinry ko start ng early in the morning, biglang pumutok, and not sure kung anong specific na part. At yun guys, hindi na siya mag-start. Ang ginawa ko, binaklas ko yung CPU and pina-check ko sa aking kaibigan na IT. Matagal-tagal na din guys na
in-inspect niya, and nagtry din kami na magpalit ng power supply and motherboard. At fortunately, hindi din gumana yung motherboard na binili namin. Parang na-scam kami. Tapos yung power supply din, after siguro guys mga 4 days, naging 1 week na kasi yung tambay yung CPU, hindi na gumagana. Doon ng IT personnel namin is may grounded yung motherboard mismo. Napag-isipan ko na what if bumili ako ng panibagong CPU na kayang mag-process ng video editing and gaming. Naghanap ako sa online and nakita ko yung brand na Ryzen 5. So nung tiningnan ko yung reviews, maganda yung reviews nila. Mostly sa mga comments, sulit daw. Mas mabilis yung processing ng mga or yung browsing ng mga apps. Although medyo mahal siya guys, nasa mga 22,000 yung amount. Yung 22,000 nya guys is only CPU lang yung pwedeng ma-avail. Kapag merong monitor, mas lalaki pa siya. So nasa mga 25,000. Yung nabili ko guys is yung lang 256 na gigabyte with 8 gig of RAM. Mas okay lang yan kasi hindi naman tayo hardcore na gamer and hardcore na video editor. After ilang weeks, dumating yung in-order ko na CPU at tinry namin na mag-run na mga software like video editing. Namangha ako sa performance, sobrang lakas. Pwede na din akong mag-edit guys. Hopefully magagampanan niya yung mga mabibigat na video files na ilalagay ko sa computer. Under review pa yung CPU, hindi pa siya nagwa 1 week, so ilang days pa siya na ako na nagamit. Grabe yung motor, oh, walang plate number, tapos taillight niya nasira. Doon tayo sa Dunkin Donut. Tayo magtatambay guys. Sira pala. So kaya walang mga traffic enforcer dito. Malapit na tayo guys. Nasa right side lang yung Dunkin Donut. Ito guys, oh. Yun, oh. Diba? Maganda. So, tambay tayo saglit dito. May bakante pa. Yan. Okay. Yeah. Yun, bigat. Yun guys, oh. May mga madaming mga pagpilian. So, tara, mag-order tayo. Isa lang ka order sa kuan, icy choco. Sa size, sir? Kuan lang. Medium. Medium, sir? Isa lang. Sarap. Butternut and choco. Isa. Icy choco din. Dine in, sir, take out, sir. Ganyan lang. Choco butternut. Kain muna tayo guys. Hop. Iba talaga basta Dunkin guys. Sobrang sarap yung mga donut nila. Especially ganito na naka choco butternut. Sus. Sobrang sarap.
So ipapakita ko muna guys yung video na kung saan nag-unboxing ako ng bagong CPU na in-order ko sa online. Sa video guys, dito makikita nyo yung mga mismong keyboard, mouse, tapos meron siyang dongle na para sa Wi-Fi, parang wireless Wi-Fi. Tapos meron siyang 1.5 meters na LAN o Wi-Fi LAN connector. Then tapos yung mismong CPU niya. So yung CPU guys, which is yung brand niya is Ryzen 5 5th generation. So mas mabilis yung processing ng mga apps at yung browsing niya guys, mas mabilis compare sa dating CPU na na-build ko. Nung nag-try ako na mag-video editing ng kaunti lang, mabilis siyang mag-process. So yan yung nagustuhan ko. Tapos yung sa gaming niya guys, mas mabilis siya. Hindi na siya naglo-loading compared kung dating CPU ko na hihintay ako ng ilang 30 minutes or 1 hour bago magpa-process yung aking vlog. Kapag mataas yung vlog guys, tinry kong i-compress yung mga videos ko. So tapos na tayong kumain guys doon sa Dunkin Donut. So meron din silang drive-thru guys. Akala ko lang yung mga Dunkin Donuts na establishment is doon lang makikita sa mall. Buti lang nag-isipan sila ng gumawa ng store na pwede mag-drive-thru at mag-dine-in. So no need na magpunta doon sa mismong mall. Usually yung mall guys is hanggang 10 ng gabi magsasarado na sila. Doon sa Dunkin Donut parang 24/7 sila kasi meron din silang pang drive-thru and then na pwedeng 24 hours ang kanilang operation. So yan yung kwento ko kung bakit matagal akong hindi nakapag-upload. And since meron tayong bagong CPU na pwede natin gamitin for video editing, susubukan ko mag-upload every week para meron tayong upload sa YouTube. Tapos sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel guys, meron din akong Facebook page, Totski on Wheels. Tapos yung TikTok guys. So usually guys, active ako sa Facebook and TikTok. Hanggang dito lang muna guys. And maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell para laging update sa ating panibagong video. This is Totski on Wheels. Ride safe and peace out.